for today's episode, papakita ko sa inyo yung mga na-haul ko or mga nabili kong halaman recently. Actually, sa palengke ko lang sila nabili. Hi guys! I'm G of Lush Lifestyleplants and welcome back to our official YouTube channel, Lush TV. So for today's episode, papakita ko sa inyo yung mga nabili kong halaman recently. Actually, sa palengke ko lang sila binili. And parang all in all, naka 800 pesos, 800 or 900 pesos lang ako sa kanilang lahat. So papakita ko sa inyo, very excited na ako dahil ang mura-mura lang ng mga halaman na nabili ko. Actually, share ko muna. Kaya ako namili is because meron akong area sa labas and sa loob na gusto ko punuin ng mga halaman. And sabi ko, syempre meron tayong mga premium na plants, di ba? So gusto ko, sabi ko, yung mga fillers, yung mga affordable, pero magagandang halaman pa rin, di ba? So sa palengke ko namili for that. Una na ay itong peace lily na albo. Ayan. Parang ako nagla-live selling. So ito yung albo na peace lily. Meron na ako before, variegated. Pero kung napansin nyo, medyo maninipis pa yung dahon niya kasi dapat yung peace lily ganito. Pakita sa inyo. Ayan. Tignan nyo itong peace lily na to. Ayan. Lumalapad yung dahon niya na ganito. And nagiging sobrang lush siya na ganito. So, ito yung target ko dito. Kailangan lang papaarawan siya in the morning and moist yung lupa para na-maintain siya. First ay itong peace lily. Second ay itong andito sa planggana. So, stand out naman itong golden pothos. So, ayan, malalaki na yung dahon niya. Pero ito sobrang mura lang ito. Nakalimutan ko lang talaga kung magkano. Pero, tinan nyo, ayan. May mga watermarks lang, lilinisin ko lang ito ng Joy Baby. Pero, tinan siya. Kailangan ko pa siyang i-repot kasi nasa plastic cup lang siya. So, i-repot ko pa to. And ang bala ko dito, hanging. Ilalagay ko siya sa may nakasabit sa gate. So, sana gumanda siya. And then, tatlong mayana. Tatlong mayana binili ko. Ewan ko ba, ever since, di ba sinabi ko sa inyo dun sa mayana na video ko, nagustuhan ko na yung mayana. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung sa video na mayana tend to be leggy. Ayan, humahaba siya. So, pwede mo siya talagang i-cut and then itusok sa lupa, mapopropagate mo na siya para kumapal yung halaman. Tulad nito, ang taas na rin ito, oh. Ganda. Gusto ko kasi yung color, so ang pinili kong color, itong mga wala pa ako, ito tulad nito. Ang ganda rin ng texture ng dahon niya. Gusto ko yung texture and color niya. Kung makita mo, oh, yung stem niya, ayan, gusto ko sa kanya yung texture and color. Tingnan nyo, yung stems niya, para na siyang may pagka-neon. Ang ganda. Tapos nagko-contrast pa sa dark violet na sa purple na leaves. O, tingnan nyo, ang ganda. So, natuwa ako sa kanya. And sabi ko, ilalagay ko na lang to sa pot. And baka i-propagate ko yung iba. And then, ito din. Ang ganda rin ito. Oh, ang laki na ng dahon niya. So, ito, transfer ko na din sila siguro later this week para maano ko na sila. So, meron akong mayana and golden pothos. Next naman ay ito, snake plant. Kasi gusto kong magdagdag ng snake plant sa collection and wala pa ako nitong whale fin na tinatawag. Nagustuhan ko siya kasi meron siyang bagong sumisibol dito. Oh. So, nagustuhan ko siya. Siya na yung binili ko. Ang ganda niya. Oh. And mura ko lang siyang nabili. So, ayan. Meron akong tagtag na snake plant sa collection ko ngayon na whale fin. This one. Ayan. To the black velvet. Pakita ko. Ayan. Black velvet. Black velvet alocasia. Ayan. Actually, meron ako nito before. Kaya lang, hindi ko na alam kung saan siya napunta nung naglipat kami. Pero, meron na ako. Maliit lang. Mas maliit pa dito. Pero, ito, mas lumaki siya. And gold. Kasama ko to sa mga nilagyan ko ng carabao manure. So, sana lumaki siya ng lumaki katulad nung sa alocasia sanderiana ko. Sana lumaki siya. And amazonica. Sana lumaki siya ng lumaki. So yan, ito, black velvet. Actually, balik ko hindi balik.
So, meron pa ba? Yeah, this one. Nabili ko siya, meron na siyang ganito, alambre panghang. And ang tawag dito, ang dati niyang pangalan ay WJ. I won't mention kasi offensive daw. Pero ang new name na pinopromote sa kanya ay inch plant. Inch plant ang tawag. And, sorry, I forgot yung mahaba na term. Wait lang. So, ang name niya ay Tradescantia. Pero they also call it inch plant. Kung makikita ninyo yung dahon niya, hindi ko alam kung nakikita na nagsishine siya. Para siyang may mga glitters. Parang may mga glitters yung dahon niya. And then, ang purpose kasi, kapag nakikita mo na shiny yung dahon, na parang mga glitters, nagre-reflect lang yung araw. So, kaya nilang yung sunlight, kaya nilang i-bounce back lang. So, kaya nila sa direct sunlight. But again, kung ako ang tatanungin nyo, huwag nyo pa rin silang ilalagay sa places na na-expose ng direct sunlight ng afternoon o kaya ng noon time talaga. Kasi may chance pa rin na masunog sila. And this one is sobrang dali ding i-propagate kasi may mga nodes lang din yan. Tusok ko lang sa lupa and then they're good. So, I think kompleto na. Yan yung mga nabili ko sa palengke. Sa palengke ko lang talaga sila nabili. And ito yung haul ko. And i-update ko kayo kapag nailagay ko na sila sa pods. Popost ko sa YouTube, dito sa YouTube community tab, and sa Instagram para makita ninyo. But for our Lush and Learn, ito yung questions na sasagutin natin for today. So, ang question number 1 ay from Lynn. Wala siyang last name. So sabi niya, so once lang lalagyan ng manure ang plants, di na uulitin in the future? Do you need to water after putting the manure? Thanks. So, ang manure po, and this is the Carabao manure na video. Ang Carabao manure po, or any manure in particular, ay slow-release fertilizers. Considered na slow-release fertilizers sila. And kapag slow-release fertilizer po, gagamitin mo lang siya once every 6 months. So, sa 2 beses lang sa isang taon kayo maglalagay ng slow-release fertilizer. So, kung naglagay ako ngayon, April, ng Carabao manure, ang next na ay May, June, July, August, September, October. October na ako susunod na maglalagay ng Carabao manure ulit sa kanilang lahat. Next question naman po ay from Mary Ann Compas. Ang sabi niya, paano po pag yung leaves niya pababa, parang feeling ko mamamatay na. Can I send you the photos? Or the photos? So, ito po ang comment niya sa rubber tree na video natin, yung multiple stems na rubber tree. So, usually, kung nakadrop yung dahon ng halaman, it's either na overwater or na underwater natin siya. Pero most of the time, based on my experience po, underwater siya. So, pwede nyo siyang diligan and magpa-perk up na ulit yung dahon niya. Tatayo na po ulit yung dahon niya. Pero, just make sure na kung basa pa yung lupa tas nakadrop yung dahon, overwatering na po yun, first sign na baka nagkaka-root rot na siya. Check nyo po agad yung ugat sa ilalim, and if there is a need, gugupitin nyo po isa-isa yung mga bulok na ugat, and then itatanim nyo po sa bago na soil. So fresh soil po, itatanim nyo siya ulit para ma-prevent yung effects ng root rot or pagkabulok ng ugat. So we hope na meron kayong bagong natutunan sa video natin today. Meron po kaming Facebook group for plant lovers. Baka po gusto nyong mag-join, you can ask your questions, flex your plants. Andiyan po yung link sa description box. Join na kayo para mas masaya tayo. And then, you can also subscribe to my lifestyle channel. Second channel ko po ay The G. Gabriel. Please do subscribe kung gusto niyo pong mapanood yung mga video ko about lifestyle. And meron din mga plant parenting tips dun sa channel na yun, but mostly about lifestyle. Meron din pong 2 video dito sa baba. Sana mapanood ninyo up next. Thank you for watching and see you on the next video.